posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis na pinamagatang Cain's Difficulty. Anong mapapala na ang isang mali ay humantong sa isa pa uling pagkakamali at lumala ng lumala hanggang ang maging wakas ay tayo mapalayas? Matapunan ng sumpa. Can a person argue with God? Can a person defy and fight God? Isaiah 45:9. Woe to him who quarrels with his maker, to him who is but a potsherd among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, "What are you making?" Sino kayo para makipagtunggali sa manlilikha? Pwede bang sabihin ng palayok doon sa gumagawa ng palayok, "Oh, ba't ginaganyan mo ko? Ba't binibilog mo ko? Ba't nilalagay mo ko ng tangkay dyan? O bakit ganyan kalaki ang bunganga ng aking palayok?" Sabi, hindi, palayok ka lang. Kung anong ginawa sa'yo, tanggapin mo, pasalamat ka. Anong mapapala na magalit tayo sa ating mga kapatid na mga asenso? Anong mapapala natin na magalit tayo dun sa mga magaganda, sa mga mayayaman? Magagamit lang nila lahat ng pagpapalang yun na hawak nila laban sa atin. Lalo lang sisikip ang ating mundo, lalo lang tayo magiging kawawa. And you know, sibling rivalry is an ancient family problem. Dadalawa pa lang yung magkapatid, nagkagalit na eh. Kaya kung nakagalit yung kapatid nyo, huwag kayo magtaka, anak kayo ni Cain. Kung inaaway kayo ng kapatid nyo, nakakainis siya, anak din siya ni Cain. Ano man pagsisikap ng mga kapatid natin, may nakakainis talaga sa kanila. Dahil tayo yung mga tao. Kung si Adan at Eva lang siguro, naging magkapatid, nagbakbakan din eh. Ito na yung unang generation ng tunay na magkapatid eh, si Cain at si Abel. Hindi lang nag-away pinatay ang isa. But, take a kinder look at Cain. Cain was not without reason for feeling bad. Diba? Lalo't hindi naman pinaliwanag sa atin kung bakit. Hindi naman talaga katakataka na sumama loob niya. Cain was also a casualty of the unfortunate event. And once again, let me say that the Bible is silent on the rhyme and reason of this occurrence. Or may I say, this tragedy. Anger was caused by jealousy and envy. And it can make people kill their Abels. Pag nagalit tayo, lalo dahil sa inggit, panibugho, selos, ang kasunod na gustong gawin nun, murder. Kaya ang dami-dami po mga crimes of passion, di ba? Yung mga asawa, pinapatay ng asawa nila dahil sa sobrang selos. Inabutan ba naman na may nakakubabaw na iba? So ngayon, dahil pinatay mo, ikaw ngayon itong makukulong, ikaw yung mangyayari kay Cain, ikaw nagdusa. No? Bagamat hindi naman kasi ganun yung crime ni Abel against Cain. But the point is, mga kapatid, basta nagselos na kayo, nainggit, tandaan nyo may kasunod pag di kayo nag-ingat. At ang kasunod, sin is crouching at the door. The devil is like a roaring lion looking for someone to devour, waiting for the correct moment. James 4:2, you want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. And when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. So sabi, ganyan yan. Pag mayroong coveting, may killing. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Another important side lesson, parents, be careful not to practice favoritism. Ang Bible punong-puno niyan. No?
Si Jacob, paborito ang kanyang anak. Si Isaac, paborito ang isang anak. Merong isa, paborito ang kanyang asawa. Nagkagulo-gulo ang buhay. James 2:1, don't show favoritism. At tandaan nyo ito, maaaring ang pinakamagdusa pa nga yung paborito nyo. Dahil nainis ang lahat. Tulad si Joseph, sobrang naman ang pagtatangi ng ama, nagalit lahat ng kapatid hanggang ipinagbili na maging alipin. Bagamat at the end, Joseph became a hero, but it was a long, difficult journey. Kasalanan ng tatay, sobrang binigyan ng pabor. Bakit niya paborito? Walang dahilan. Dahil ang paborito niyang asawa, yung ina ni Joseph. That's all. At yung mga anak niya dito sa kabila, hindi na niya minahal. Favoritism. Sa Biblia, ang dami niyan. Alam niyo ba yung mga tinatawag nating Bible giants, patriarchs, matriarchs in the Bible? Karami-rami mga kapintasan. Sobra lang natin kasi silang dinadakila, binabayani, mga kapwa natin tao. Dapat nating matutunan sa kanila yung mga tama nilang ginawa. Pero tanggapin natin karami-rami nilang kapintasan. Napakarami nilang mga weaknesses. Marami sa kanila nakatayo lang dahil binigyan ng Diyos ng pabor kahit hindi karapat-dapat. At hindi rin ipiniliwanag ng Diyos bakit binigyan ng pabor. Katulad ni David na tinawag a man after God's own heart. Iyon nga ang pumatay kay Uriah. Nagustuhan niya yung babae, may asawa pala, ipinapatay niya yung asawa para makuha ang babae. And this is the man called a man after God's own heart. So you see, he was not entirely squeaky clean, but God favored him. Yun na hindi natin naiintindihan kung paano yung favor na yun nabebestaw. Pero kung may favored by God, huwag ka magpakalat-kalat, huwag mo na lang siyang guluhin dahil nakakaaway mo ang Diyos. Kung hindi ikaw yung favored, sumama ka na lang doon sa favored para maambunan ka. Huwag mong salungatin dahil ang mga minamahal ng Diyos at tinihirang niya, sinasabi niya, whoever touches you touches the apple of my eye. Your enemy will be my enemy, your friends will be my friends. Whoever will bless you, I will bless. Whoever curse you, I will curse. Yan ang mga pangako niya sa kanya mga hinirang na mga tao. Pero yung mga hinirang, tingnan yung mabuti under a microscope, ang dami rin mga kamalian. Huwag niyo sasabihin hinirang dahil matuwid. Huwag niyo sasabihin, naku, prosperous yan kasi matuwid. Maganda ang ministry niyan, malago kasi matuwid. Walang taong matuwid. All have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous, not even one. Only the Lord Jesus among those who walk the face of the earth. Maging si Abraham na favored ng Diyos, yung asawa halos ipamigay, huwag lang siyang mapahamak. Dapat nating tanggapin yung mga Bible heroes and heroines natin na kapwa natin mga tao. They have cracks in their character, but they were able to do what they did only because God favored them. Pabor, grasya yan, hindi deserved. Like Cain, some of us do not resolve our situation. Tulad nun, siya ay naghinanakit, nagtampo, nagselos, nagalit sa kapatid, hindi tinapos. Hindi niya dinil ang kanyang negative feeling. Lumaki ng lumaki hanggang sumabog. Some of us, like Cain, do not contain our anger and do not direct our negative energy in a right and acceptable way. Like Cain, we commit murder. Siguro yung kapatid nyo na hindi nyo gusto, hindi niya naman hinahampas ng bato, hindi niya naman sinasaksak o binabarel, pero yung magsasalita kayo ng lahat ng evil against your kapatid, edi murder yon. O kaya sasalungatin niyo yung ginagawa ng isang tao para huwag siya magtagumpay. That is murder. Maraming forms ng murder. When you kill someone or when you kill someone's aspirations, someone's dreams, that's murder. Kaya nga rape is considered a heinous crime. It's worse than killing a woman because some women feel that when they are raped, it's as good as they are being killed. So, very subjective ang ibig sabihin ng murder. Pero ang galit natin mga kapatid, pagka hindi natin inayos yan at inalis at binunot sa puso, lalago, naghihintay lang ng panahon. Sisirain niya yung ating kinamumuhian at tayo rin, tayong una niyang sisirain. Parang asido ang galit, una niyang sinisira ang kanyang sisidlan. At kung ang ating puso ang naglalagay ng asido ng galit, tayo ang unang nasusunog bago man maibuhos yung asido sa ibang tao. Cain did not do what was right, at least after he became angry. Kung hindi niya na-control kung bakit mali ang offering niya,
nung siya ay natanggihan, pwede na niyang kontrolin yung susunod niyang gagawin, yung magalit. Pero hindi pa rin niya yung kinontrol, nagpunta sa murder. No? Lumaki ng lumaki. We can and we should master sin. So it doesn't grow to become a monster. It doesn't build up to an explosion. Mahina lang naman ang simula ng lahat ng yan maliliit. Pero pag hindi binantayan, lumalaki. James 1:15, when it is full grown, sin gives birth to death. Yan daw, kamatayan ang hinahantungan ng kasalanan pag nalubos at naganap ang kanyang paglaki. We should obey God's prescription, though we hurt, though we do not understand. Hindi naman natin lagi naiintindihan ng Diyos Hindi naman laging malinaw ang sinasabi niya. At mula sa ating limitadong pagtanaw, hindi naman laging parang yun ang tama Pero sundin mo na lang. Sobrang dami na ng tao na halimbawa ng sumuway, sinunod ang sariling kagustuhan, trahedya ang naging wakas. Psalm 19, 7-8, whether we agree or not, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Yung simple, ibig sabihin foolish. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Agree man tayo o hindi, ang utos ng Diyos ay maganda. Tama, kaibig-ibig, at siyang mainam at laging tumpak. Like Cain, we pay dearly for our mistakes. Proverbs 22:8, he who sows wickedness reaps trouble. Pinagbabayaran ang mali, hindi pwedeng makalusot. Kuminsan hindi agad-agad, kuminsan hindi napapansin, pero pinagbabayaran ang mali. Bago ka masingil ng may interes, kusa ka na magbayad. Like Cain, we can hardly bear our punishment sometimes. Ang bigat naman ng mga naging bunga ng ating mga pagkakamali. We can hardly bear our difficulty. But going back to Cain's comfort, because Cain's comfort is also our comfort. John 5:39, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. Bakit mo tayo nagbabasa ng Biblia? Kasi nandun ang daan Kaya binabasa natin ngayon ang kasaysayan ni Cain, nasuot man siya sa gulo, nandun din ang daan para siya makabawi. Like Cain, many of us may not be angry. Kasi sabi ni Lord, magkagalit. Ibig sabihin, pwede kang hindi magalit. So pwede rin tayo hindi magalit. May dahilan para makaunawa at mapayapa ang ating loob. Bunyag man o hindi ang dahilan na yon. Choice nyo kapatid kung kayo magagalit o hindi. Huwag niyong tularan si Cain kasi pinili niya magalit. Alam niyo, ang kinauwian, kabila ang daanan natin. Tuwing may choice kayo, piliin niyong huwag magalit. Anger is a choice. Anger need not be the choice. Isa sa mga pwede pagpilian, huwag niyong piliin. Kasi pinto patungo sa bangin. Walang mabuting kakahinatnan. Remember, whenever you get angry, you chose to be angry. James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Nabusan kayo bigla ng mga dugo ng isda na daladala ng tindera sa balde. Sa inyo, hindi pa ako magagalit. Sa ika-10 balde pa ako magagalit. Tingnan ko lang kung magalit kayo, wala naman siguro siyang 10 balding dala. No? Choice. Sabi niya, be slow to become angry. Slow. Alam niyo kung ba't itinuturo sa Bible? Kasi baliktad ang ginagawa na. We are quick to become angry. Sabi, slow. Dahan-dahan. Sabi nga nila sa Arabia, sway-sway. Kailangan dahan-dahan. Like Cain, many of us may do what is right. Sabi ni Lord, kung gawin mo man yung tama, di tatanggapin. Bakit natin ipipilit na gawin yung hindi katanggap-tanggap?
May asawa kayo, umuwi kayo ng hating gabi, hindi ka tanggap-tanggap sa kanya, ba't di nyo agahan ang uwi nyo? Bakit nyo ginagawa yung hindi ka tanggap-tanggap sa kanya? Meron kayong magulang, gusto kayo pumapasok sa school, absent kayo ng absent, ba't hindi nyo gawin yung katanggap-tanggap sa kanya para tahimik kayo? We may do what is right. But why are we being told that? Because many people have their choice and they choose to do what is not right, what is not acceptable. May gusto ang inyong kapatid na ganito, ba't hindi nyo na ibigay nyo para matahimik ang buhay nyo ang dalawa? Do what is right, do what is acceptable. Do that so that you may be favored. If you do what is right, remember sabi ni Lord, will you not be accepted? So do what is right. Do what is right before a mistake is committed so there will be no mistake. But remember, we all commit mistakes. So sa unang level, dapat tama na ang ginagawa. Mali ang nagawa nyo. Tandaan nyo sa pangalawa, dapat itama na. Hindi mali pa rin yung pangalawa. Nagkamali itong si Cain, yung kanyang regalo hindi na gusto ng Diyos, napagalitan siya. Ang pipiliin niya sa pangalawa, magalit din ba siya o hindi? Dapat pinili na lang niya, o sige next time, ano po ba talaga ang dapat kong dalhin? Nagalit eh. Pagkatapos nun may choice siya uli, anong gagawin ko sa Abel na to? Pwede naman niya sabihin, Abel, ano ba sikreto mo? Bakit ka na favor? Turo mo naman. Hindi, papatay ko nga ito. Choice eh. Every time you can choose. When you are in a bad situation, improve it. Don't worsen it. Yung mga iba nagkagalit na nga sila mag-asawa, babasagin pa ang TV. Anong kinalaman ng TV sa kanyang ginawa? Pero idadama yung TV, idadama yung plato, idadama yung aparador, susunugin ang bahay. Pinalala ang isang pangit ng sitwasyon. Pangit na nga di pagandahin nyo na. Kung wala kayong pwedeng gawin, manahimik muna kayo, pero huwag nyo nang papangitin palalo ang sitwasyon. Do not turn from bad to worse. It's a choice. John 5:14, stop sinning or something worse may happen to you. Kung may nagawa kayong mali, tapos yung nakakita ng mali yung ginawa, binablackmail kayo, pabisto na lang kayo. Kesa sa gumawa ka ng lahat ng paraan para itago ang mali mo, pwede mong patayin yung witness para hindi na lumala ang kalagayan mo, pero lalala yun. O kaya pagbigyan mo siya, lahat ng hinihingi sa'yo, ibigay mo para hindi kanya ibisto. Pag naubos na yung ibibigay mo, ibibisto ka pa rin nun. So, sige na nga, ibisto mo na ako sa buong mundo. Total, yun din lang pupuntahan yan. Para huwag nang lumala pa ito. Yan na lang. Para huwag nang lumala pa. You know, blackmailers will have no power kung sabihin, sige, sasamahan pa kita. Gusto mong sabihin sa mga tao na ako ay tikbalang? Halika, samahan pa kita. Ngayon, kung hindi ako mahal ng mga tao, dahil tikbalang pala ako, di pasensya na lang ako. Pero kaysa pagtakpan mo pa, kung ano-ano pang gawin ko at patayin pa kita para lang maitago ko yun, kaya lumalala. Huwag niyo nang palalain. Nabisa na kayo ng asawa ninyo na meron kayong kulasisi. Aminin nyo na, humingi na kayo ng tawad kaysa sa kung ano-ano pang gawin nyo. Lalala lang eh. Like Cain, many of us may master sin. Sabi ni Lord, master it. You must master your sin. Don't be enslaved by it. Romans 6:14, sin shall not be your master. And listen, church, nakapatay kayo. May nagawa kayong mali. Sobrang grabe. Like Cain, many of us may also receive God's protection in spite of what we did. Matthew 5:45, God causes His sun to rise on the evil and the good. He sends rain on the righteous and the unrighteous. Pinagpapala din ng Diyos, maging ang mga hindi maka-Diyos. Ganun siya kabait. Numbers 35 verse 6, 6 of the towns you give the Levites will be cities of refuge, to which a person who has killed someone may flee. Nakita niyo kung gaano kabait ang Diyos? Nagpabuo siya ng 6 na lungsod sa Israel. Takbuhan ng lahat ng nakapatay. Sabi, magbukas kayo ng 6 na lungsod, ang lahat ng taong nakapatay, nagpaghihigantihan ng mga kamag-anak, wala nang pag-asang makarecover, doon tatakbo, doon pupunta, and they cannot be killed there. Cities of refuge.
Kahit kalalalalaan ang nagawa mo na, naglalaan pa ang Diyos ng proteksyon. Binibigyan ka pa ng pag-asa. Binibigyan ka pa ng pagkakataong makabangong muli kahit ikaw ang naglibing sa iyong sarili. Ganon kabuti ang Diyos. At ganon naman ang marapat natin ibigay sa ating kapwa. Huwag yung hindi nyo na binibigyan ng pagkakataong makabangon dahil nadapa. Yung hindi nyo na bibigyan ng pagkakataong makarecover dahil nagkamali. Ang Diyos man, nakapatay na nga, naglagay pa ng mga lungsod. Pag pumasok ka doon, di ka pwedeng sundan ng humahabol sa iyo. It is a city of refuge. Kahit sa mga nagkakamali, nagbibigay ang Diyos ng pahinga, ng pag-asa, at ng pagkakataong magbago. Yan ang kabaitan ng Diyos. Huwag niyong lilimutin kahit kailan. Kung kailangan nyo at kailangan ng ating kapwa, huwag nating ipagkait sa kanila at sa ating sarili yung inilalaan ng Diyos sa ating kabutihan. Huwag kayong mas mahihigpit pa sa Diyos. Like Cain, many of us can find life after death. Meaning restoration, vindication, fruitfulness in spite of a big failure. Nakita niyo yung prodigal son, inulit ng Panginoong Hesus ang ganitong prinsipyo. Lumayas sa magulang, hindi tinakwil ng magulang, siya yung nagtakwil sa sarili niya. Pero nung bumalik, tinanggap, binihisan, ipinagpista. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Maging si Pablo, inaamin niya na siya ang pinakamalala sa lahat na yata ng makasalanan. 1 Timothy 1:15, sabi ni Paul, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Huwag niyong paghanapan ng righteousness ang sino man, kahit si Paul, kahit si Peter, kahit sinong religious leader, wala nun. Ang totoo lang ay ang grasya ng Diyos. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang paglilinis. Kay Mary Magdalene nga sabi, 7 demonyo ang pinalayas. Nakatira sa iyo ba naman 7 demonyo? May pag-asa ka pa? Pero yes, dahil lahat may pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Lahat. Huwag niyong tatakdaan ng kapwa niyo, yan, wala na yung pag-asa, hopeless na yan. Huwag niyong gagawin yun. Because that is the work of a judge. Ang tagutos sa atin, do not judge. Only God is judge. And up to now, Jesus is still a Savior. Hindi pa siya judge. Huwag nating unahan. Huwag nagtatakda, ito, ganyan, ito, ganyan. Ayaw niya ng Diyos. Sin is around people. Sin is in people. Sin is within us. Sin is among us. It's the truth that we should live with. Kahanga-hanga at dapat naman na sikaping mapagtagumpayan ng kasalanan. But to strive for personal sinlessness and to expect sinlessness in others can only lead to needless frustration. It can lead to oppressive self-flagellation or self-righteousness. It can only lead to cruelty to others. Para hanapan nyo ang inyong sarili na maging perfect, magiging malupit kayo sa inyong sarili. At para paghanapan natin ang ating kapwa, ano man ang posisyon niya sa buhay, sa gobyerno, sa church, paghanapan ninyo ng sinlessness, magiging malupit kayo sa kanya sapagkat hindi yun pwedeng mangyari. Be at peace with yourself despite your imperfections, as long as you are doing what you could by the help of God to continue to improve. Be at peace with the imperfection of your husband or wife, the imperfection of your son or daughter, your mother or father, your friend, with the imperfection of your pastor, with the imperfection of your leader, with the imperfection of your student. Pare-pareho lang tayo mga kapatid na nakatindig dahil lang sa awa ng Diyos. Walang kayang tumayo sa sarili niyang right lamang, sa sarili niyang record, sa sarili niya lang na karapatan o kakayanan. Sapagkat lahat tayo nakatindig lang dahil hinahawakan tayo ng Diyos. Huwag kayong maghanap ng hindi naman available sa mundong ito. At nang sa ganon, hindi tayo laging nabibigo at hindi tayo nagiging malupit sa ating kapwa. Even God remembers that we are dust. Ang Diyos man, naaalala niya kung siya nagiging mahigpit, naaalala niya, lupa nga pala mga ito. Kaya, nangyayari. Psalm 103:14,
For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. So ganyan ang gawin natin sa pakikipagkapwa. Pag nagkamali, dust nga pala. Huwag nyo gawin sa sarili nyo, nag-excuse, today magpapaka-dust ako. No? Ba't ka putik? Nabasa ang dust, di putik. No? So, hindi natin excuse sa sarili yon. Sa iba, natin i-apply. Dust nga pala siya. At nakikita nyo, lalo kayo magiging mapagmahal, lalo kayo magiging maunawain, sasarap kayong kasama. Hindi maiilang ang tao. Hindi mapapasok. Dahil hindi tayo nagbabanal-banalan at hindi natin binipilit na gawin silang perfecto. A godly person will reasonably strive for righteousness, but will also accept the human frailty of himself and of others. Ang tunay na makadiyos na tao, laging sinisikap na maging maayos, malinis, banal, pero tinatanggap niya kung siya ay nagkakamali at nagkakamali ang iba. Ang itinuro sa atin pag nagkamali ay ano? Hindi manghusga, hindi hampasin ang sarili o hampasin ang iba. Humingi ng tawad. Sumilong sa grasya ng Diyos. Magpalinis sa dugo ni Kristo. Yun ang ginagawa pag nagkakamali. Hindi hinuhusgahan ang sarili o iba, kundi humihingi ng tawad. Kinikilala ang pagkakamali at sinisikap na ito ay ma-improve. Yung mga sobrang nagpapakabanal, isang malaking kabiguan din niya sa buhay. Makinig na lang kay Solomon. Ecclesiastes 7:16-18. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Huwag ka naman sobrang mapaka-OA ng kabanalan mo. Huwag kang sobrang laging matalino. Kakain kayo sa restaurant, lalabas mo ang iyong maliit na calculator. Nako, bakit ang bango sa palengke ganito lang, dito mahal, ang toyo sa... tayo, sa bahay tayo kakain para tayo makamura. Huwag ka masyado matalino. Paminsan-minsan, itapon mo yung katalinuhan mo para ka mag-enjoy. No? Hindi lagi kang kwenta ng kwenta, tuos ka ng tuos, lagi na lang yung gusto mo, yung marunong na marunong ka. I mean, ganun, hindi ka na mag-enjoy. Why destroy yourself? So don't be overwise and don't be over-righteous. Mami, kumain po tayo ng masarap. Anak, kakain ka ng ice cream. Makakabili na tayo ng isang Biblia sa 50 galon ng ice cream na gusto mong kainin. Bibili na lang tayo ng Biblia, ibibigyan natin sa ating kapwa, magtitiis na lang tayo buong buhay. Sabi ni Ecclesiastes, do not be over-righteous. Mag-ice cream din kayo at bumili kayo ng Biblia, yung hati-hatiin nyo yung budget nyo. Pero huwag kayong sobrang magpa-impress sa Diyos, kahit naabutin yung langit, hindi nyo magagawa. Sabi sa Bible, even our best deeds are just like filthy rags. Why kill yourself trying to impress God when even your best deeds are never impressive? So relax. Do what you can within your context. Strive to always be the better you, to do the better. But don't always be the best. Don't always be number one. Ang pinakamatatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Kahit sa mga gobyerno at akala sa mga tao, yung number one lang naman ang laging napaparusahan. Yung number 2, number 3, number 4, hindi. Bakit yung laging gusto number 1? Sabi, huwag kayong extreme. Do not be over wicked, sabi ng verse 17. Dahil baka naman sumobra kang sama, dahil sabi ni Solomon, no. O huwag ka naman sobrang sama, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. The man who fears God will avoid all extreme. Pag meron kang sister na laging puro kabanalan na iniisip, huy, kumain naman tayo sa restaurant, uy, pray na lang tayo. Extreme ka naman, sister, ha? Yung mga extreme, no? Mga mahirap kasama. Laging puro akala mo kaya banal-banal. Nakakatatlong abortion na pala. Lagi kayo banal-banal, lagano akala mo. Nakakapagduda pa nga yung lagi nilong kabanalan ang iniisip, kadalasan may ikinukubli. No? So, yung kung ano tayo, relax. Always try to be the better that you can be. You don't kill yourself going to the extremes. Sabi niya, hindi na godliness yan, extreme na yan. No? Yung iba talaga sobra, yung nangangalirang nato, yung tuyot na ang katawan, dahil lahat na lang ng kakainin, hindi pinapadala sa missions. Di ba? Gusto rin ng Diyos na magkaroon ka ng buhay na maganda. Magbabudget-budget ka lang. A fraction of it goes there, a fraction of it goes there. Balanced life.
And persons who are spiritually strong at the moment, nilagyan ko na at the moment because nobody is always strong. No? People who are strong at the moment should avoid setting punishing standards that only oppress others. And they make people feel bad about themselves. Alam nyo kung minsan, usong-uso sa iyo ang Diyos, hot na hot ka sa Diyos, sasabihin mo, lahat ng income ko ibibigay ko sa mission. When you say these things, yung mga iba na nagse-set aside for themselves, feel guilty. Keep it to yourself. Yung mga matataas na commitment natin sa Diyos, keep it to yourself so that you don't make others feel bad about themselves when their commitments are not as high as yours. Meron pa mga very, very visible religious leaders sasabihin, I would rather die than stain the name of Jesus. Mamabutihin ko mamatay ako kaysa madungisan ko ang pangalan ng Diyos. Siguro at that moment, talagang alam na alam siyang wala yung dapat ikadungis ang pangalan ng Diyos sa kanya, na siya'y okay na okay. Pero paano yung mga kaharap niya na hindi naman laging ganun ka-okay? You make them feel miserable. You make them feel dirty. Well, you may want to make that statement, but make it privately between you and God. But to declare it publicly is to almost judge everyone else who are not able to reach that standard. Ang pinag-iingat ko rito mga kapatid, yung hot na hot sa Diyos, holing-holy ang pakiramdam, talagang nag-aapoy ang pananampalataya, sarili ninyo. Personalin ang mga commitment nyo sa Diyos para hindi ninyo na ilalagay sa alangan ng kapwa ninyo na maaring hindi gano'n ang kalagayan at that moment. Sa ibang panahon naman sila. Sa ibang panahon siguro kayo naman tong, ba't ko ba nasabi yung sinabi ko noon? Mahirap yan nagbibitaw ng mga salita kasi baka kainin mo. Keep your words nice and sweet. You don't know when you have to eat them. Especially words of morality. 1 Corinthians 10:12, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kung akala mo, ang tibay mo, mag-ingat ka, hindi mo alam. So yung matitibay, dapat mababait doon sa mga marurupok. Don't burn the bridge over which you two must pass. Baka mamaya, yung bait mo sa marupok, the same kabaitan, nakakailanganin mo pala bukas nung ikaw naman yung rumupok. Mag-ingat. 1 Peter 5:8, your enemy the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So kung hindi kayo yung kinakain ng leon ngayon, mahabag kayo doon sa kapatid yung minemerienda ngayon. Huwag niyo siyang i-condemn. Tulungan siya dahil kinakain siya ng leon. Kayo ba yung kapatid nyo biglang inangat-ngat ng leon? O ano, sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas yan, may leon dyan buti ka sa'yo. Ganun ba gagawin nyo? Tulungan siya. Tomorrow, it might be your turn na pag nasaan ng leon, nangat-ngatin. At kayo naman ang mga ngailangan ng tulong. Let's learn from Cain, there is life after death. And if God would protect Cain, God will protect you. No matter what. Because God loves us. Cain was, people are not totally bad. Nakita niyo naman yung Cain, naghandog naman, di ba? Hindi naman siya totally bad. Walang taong totally bad. People are complex. So don't be simplistic in dealing with, in labeling, and in judging people. It's important. Cain actually needed acceptance. That's what he never had. Cain needed love, though he probably did not deserve it. But remember, people need love, especially when they don't deserve it. At sa ating pamilya, yung hindi kaibig-ibig, yung mga nakakainis na kapatid, nakakainis na kamag-anak, actually, yun ang nagsisisigaw ang damdamin, mahalin niyo ako, mahalin niyo ako. Kaya kung ano pinaggagawa nila, lalo nagkakamali-mali sa pagpapapel nila sa buhay, sa kagustuhang mapansin, matanggap, hangaan, at mahalin. Maraming pagkakamali ang tao dahil nagsisikap na sila sumikat dahil para mamahal, para maging katanggap-tanggap. So let's stop rejecting people. Because sometimes, nakakainis na nga sila, tatanggihan mo pa, lalong nagiging nakakainis. Sapagkat sa kanyang mga tao, isa lang ang gamot, pag-ibig. At mas hindi kaibig-ibig, mas nangangailangan ng pag-ibig. Hindi na nga sila kaibig-ibig, di talagang need nila yon. At sabi sa Matthew 7:1, do not judge, or you too will be judged. Manalangin tayo mga kapatid. Ipanalangin natin ang tahimik ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay. Kung tayo naging Cain at may nagawang mali,
Dumaranas kayo ng parang pahirap, pagtatakwil, pagpapalayas, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya pinapabayaan kahit ang kanyang itinutuwid, dinidisiplina o pinaparusahan, hindi iniiwanan ng ganap. At nakita niyo sa kanya, nakarecover pa, at naging ninuno pa ng napakaraming tao. Yun ngang Abel na tinanggap yung gift, hindi nagkaanak, namatay na agad. No? Kaya ating tingnan, nagkakamali man tayo, let's look forward to recovery. God gives hope. Let us enjoy that hope and let us not deny that hope from other people. Let's also give them hope. So sa ilang sandali, yumuko tayo, tahimik na manalangin, humingi ng personal na mensahe sa Diyos. Ang katatapos mong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Cain's Difficulty. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito ngayong December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Bakit mahilig sumutsot ang Pilipino? Hindi ba ito'y kabastusan? Nagiging bastos lang siguro yan pag tinignan mo from a Western ethical standard. Kasi ang problema sa mga Pilipino, pati yung ating concept ng right and wrong, bastos at hindi bastos, hinihiram natin sa foreigner. Halimbawa, sa Chinese, di ba, pag kumakain ka, kailangan may tunog pa. Ganyan. Dahil ibig sabihin yan, it's a compliment to the cook and to the host. Nasasarapan ka. Pero bad manners yun sa Western table. Pag sinabi natin bad manners, good manners, tatanungin mo, sino may sabi? Kanino galing yung standard? I think ang talaga lang bad manners, yung pagka nakakasakit ka ng kapwa. No? You're causing inconvenience, o kaya pain, o kaya loss to another person. If not, it should not be labeled as wrong or as bad because every culture has its own standard. Ngayon, kung tradisyon natin sumusuwit, at sa ating local na pananaw, ang mga lolo, lola natin, hindi siguro nababastusan kung may sumusuwit, it should not be counted as bastos. However, because it is undeniable and inescapable that we are also now governed by Western ethical standards, mas mabuti sigurong huwag ka na lang nagsususuwit lagi, lalo kung may ma-offend na iba na pala yung pananaw niya. Hallelujah! Ating maghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin
diwa. Pag-ibig nyo'y ipagbubunyi ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Alleluia. paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik,
At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka
magpakailan pa man. Aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo, kabaitan mo, ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't
sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!